May buntag Jinsan! Salamat Lord, dinig bagong adlaw nga mong giduga ka namo. Salamat nga maayo pa nga mong lawas o karong adlaw nagaampo og nagapasalamat kami ug daig sa imong pagkamaayo kanamong tanan. Karong adlaw ubani kami sa tanan namong buluhaton. Unta malampuson kami ug magbadaugon kami sa among kausa ug labi na kaninyo mga kabrigada. Adlaw na sab nga Lunes. Pizza 17, tuig 2022. Kini si Kabrigada Val Gilaran. Og ang pagsabuag sa liso sa katilingbanong kaayuhan maong pinakahamili nga kabilin sa tumang kabataan ug mao'y magsilbing dagiban sa pagkabot sa tinuod nga kausaban. Mayong buntag ug usa ka morning hataw mga kabrigada. Ako si Adonis Presilias, kami ang inyong masaligan sa paghatod sa pinakadagkong mga balita ug informasyon. Mga kabrigada, gikan alas 5 kita hangtod alas 6 sa buntag. Hatod namo kaninyo ang mga balitang humahataw. Mayong buntag, Brigada Adonis. Mayong buntag, usa ka nindot nga kabuntagon na unang adlaw sa ikatulong semana kabrigadang Val. Nya, ngadto sa ato nga mga kabrigadahan members, salamat kayo sa mga bag-ong mga membro nga maogi nanawag kay nagsaka kabrigadang Val ang mga tao nga maogi. Kuman sa pagsaulog nato sa anibersaryo ni adto nga adlawng Sabado sa katuig man sa kabrigadahan niya. Damgoran ni Sir Elmer sa una nga makabaton og kabrigadahan pero natuman gyud usa na katuig og gaubay-ubay na tagnatabangan samtang ang uban naagnipon nga magpamembro kabrigadahan. Kaninyong tanan mga kabrigada, kanatong tanan. Happy first year anniversary sa kabrigadahan Jinsan mga kabrigada. Ang panining sa iyo sa buntag, kinahanglan nga sa inyong pag-uban kanamo sa paglantaw sa mga balita mga kabrigada sa tibuok kalibutan. Mga kabrigada, sa ato mga headlines dinig sa iyo sa buntag, Alert Level 3 ginapatuman na sa Jinsan ug South Cotabato. Samtang nga pista sa Senior Santo Niño ning Sabado, daghan ang restriksyon tungod sa COVID-19. Mga deboto nagsaulog sa ilang mga tugkaran. Pagsulod sa Jinsan Airport, limitado lamang sa mga bakunado. O kapulisan, 80% ng andam sa election 2022. Mga kabrigada, sa makausa, Sergeant Maing buntag ug maing adlaw kaninyong tanan. Ani ana ang imbukada sa atong detalye sa atong mga balita. Base sa gipagawas nga IATF Resolution number 5157-A, gipilawom na sa alert level ang General Santos City, kalakip na nini ang South Cotabato mga kabrigada. Sugod kini kagahapon January 16 nga mulangtad sa Enero 31. Ilawom sa Alert Level 3 ang mga business establishment. Ginatugutan ra maka-operate sulod lamang sa 30% nga indoor capacity o 50% ang outdoor. Ang mga buses, jeepneys o uban pa nga mga pampublikong transportasyon, ginatugutan ra nga maka-operate sulod sa 70% capacity. Sa pagkakaroon, hisgutan pa sa local IATF ang mga kabag-uhan sa mga quarantine rules. Ginalawman pa nga ipagawas karong simana ang bag-ong executive order sa LGU Jinsan. Dunay exemption ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa Jinsan sa pagpatuman niini og no vaccination no entry policy. Ilawom sa ilang gipagawas nga memorandum, dili pasudlon ang mga individual nga walay mapakita nga vaccination card o vaccination certificate. Apan gibutyag ni Joel Gavina, ang airport manager sa Jinsan, nga doon na sila exemption, matod pa niya ang mga dili bakunado tungod kay bawal kini sa pagtuo sa ilang relihiyon o bawal tungod sa medical condition, pwede makasulod. Gikinahanglan lang nga magpakita og notarized certificate isip pagpamatuod nga dili sila pwede bakunahan. O na nagibutyag ni Gavina nga ang ilang pagpatuman sa mga palisiya o sa kini ka proactive effort aron na mapugnan ang posible nga pagkuyanap sa makapatay nga virus. As a proactive measures, so ginawa natin tong measures na to
mag-implement a stricter border security measure. Where in fact, in-extend natin yung ating inspection from the main gate. Naglagay tayo ng inspection doon to determine yung mga requirements ng ating lahat ng papasok dito. Ilahom sa memorandum number 001-2022 ang tanang pasahero, bisita o bisan kliyente kinahanglan nga magpakita og vaccination card o vaccination certificate sa tanang higayon kung mosulod sa tanan gate. Apan ang mga muabutay nga mga pasahero nga partially vaccinated kinahanglan kini magrepresenta o magpresenta og negative RT-PCR result nga gikan sa 72 ka oras una pag-abot sa airport. Alang sa mga pribado, pampubliko o panggobyernong sakyanan, kinahanglan nga makabutang sa windshield sulod sa sakyanan ang vaccination card o certificate sa tanang higayon. Wala na sab ginatugutan ang mga bata edad 12 ubos o paubos nga makasulod sa airport kon dili kini pasahero. Dugang pa sa itong mga balita, mga kabrigada, dugang ipon ang pag-inom o mainit ka kapining siya sa buntag. Kana mao ang Macsan Coffee, kalakip mga kabrigada ang Macsan Capsule. Walang atrasan. Ano yan ang dugang sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabrigada. Posible na nga sugdan ang pagbakuna alang sa pediatric population nga nag-edad 5 ngadto sa 11 anyos. Kinimatod pa kang Assistant Regional Director sa DOH-12 nga si Solpicio Henry Ligaspi. Mao nga ila na usab nga gisugdan ang preparasyon kung moabot na ang shipment sa Pfizer vaccine. Kay namduman nga miorder na ang nasud og anaa sa 10 million ka mga bakuna alang sa pediatric population. Ginalauman nga moabot na karong bulan sa ang mga Pfizer vaccine nga giorder sa nasud. Ang maong brand lamang ang bakuna nga gitugutan sa DOH nga paggamiton alang sa pediatric population. Kay para dili na hadlok kung may mga unsa man nga virus, may protection na ba ang bata? Para po sa mga bata, kay di man makasulod kung di makabaksin. Kaming dahil ko vaccinated na mitanan. Ugod na usab nga gipatuman ang border restriction sa Barangay Bula atol sa selebrasyon sa kapistahan niini niadtong adlaw nga Sabado. Ang mga walay vaccination card o dili residente sa Barangay Bula gipauli sa mga otoridad nga nagbantay sa checkpoint. 7 ka mga border ang gisirad-an pasulod sa Barangay Bula ning Sabado. Apan dunay exemption ang mga dili residente nga makasulod sa Barangay Bula alang sa mga trabahante nga ang buhatan anaa nasakop sa maong barangay. Matod pa sa otoridad nga ubay-ubay na usab nga gipabalik pag-abot sa checkpoint tungod kay walay mapakitang vaccination card. Ang kato na makasulod diri mo na to taga Bula na kanang kompleto sila sa vaccination ana. More or less sir, siguro magtakbo na ng mga 50 kapin from 7 AM na nag-duty ako dito. Mga kabrigada, padayon sa paghatod kaniyo sa mga impormasyon ining sa buntag, padayon punta sa pag-inom sa mainit nga kape. Importante nga mainitan ang atong tiyan sayo sa buntag aron nga ma-energize mga kabrigada o labaw sa tanan ang mga dili maayong mga elemento diya sulod sa atong tiyan, mga matay tungod sa mainit nga Macsan Coffee. Minus ang kita sa negosyo sa Barangay Bula ning Sabado atol sa ilang kapistahan tungod kini sa limitasyon mga kabrigada. Tungod sa gipatuman nga alert level 3. Mga naglatid na sa executive order sa lokal nga panggamhanan sa Barangay Bula nga naglimita sa aktibidad ingon man sa mga namyesta ilabi na sa mga dayon ini. Wala na usab ang highlight sa selebrasyon sa Fluvial Parade. Wala yun halin. Oo. Uy, ayo. Daghan mga kayo, magtapok man dito sa simbahan doon. So, dahil sir, mga mag-abot pila, sir? Di, wala lagi kayo.
Apan ang mga dibuto iya na lang pagpangita o mga pamaagi nga makasilibrar ingon man ang pagsayaw-sayaw sa sinulog dala ang mga ribulto bisan na lamang gihimo nila kini sa ilang mga tugkaran. Jud mi kay mao mayamong namatan gikan sa gamay hantod ng dalaga hantod na minyo mao na jud amo ang pagtuo. Diri lang jud sa balay bisag gibawal jud sa among barangay namo pero nisayo ra gyud gyapon sa sulod sa balay kay mao naman among naandan. Ang akong ginauhag gid sa ilaha kung mag-celebrate lang dira gid sa atong kaugalingon jud kung kita do na magitay handa-handa kay ana natural man jud nga do na gid sila himo-himoon nga pud nga handa-handa kung pwede diha lang sa ilang kaugalingon. Sila mga kabrigada, mga diboto, iya na lamang sa pagpangita o mga pamaagi nga makasilibrar ingon man ang pagsaya o sinulog dala. Ang mga ribulto bisa na lamang gihimo nila kini sa ilang mga tugkaran. Okay, mga kabrigada, Brigada Adonis, ning sayo sa buntag, siguraduhon ang nato ha, nga maka... Kape kita. Doktang kape mga kabrigada ning sayo sa buntag ha. Kaya importante mga kabrigada, mainitan ang atong tiyan, bago ta mo adto sa mga trabaho na karon, bago ta magkapamahaw, kinalang painiti ang inyong tiyan. Ayaw kalimtipon, ang Maxan Capsule, kay mao ni makapahatag kanatog kadasig sa atong adlaw-adlaw paginabuhi niya. Mao ni ang maghatag taming sa atong pagkumbati kada adlaw mga kabrigada. Maxan Coffee, Maxan Capsule mga kabrigada, walang atrasan, mao ka na naghatod sa unang hugna sa atong balita ug babalik pa ang Hatag Balita. Kabrigada, arita sa ikaduhang hugna sa atong balita. Iyaw kalimot pag-inom sa Maxan Coffee o Maxan Capsule. Di doon na spot, agusa kalalaki human kini gidunggab sa Coronadal City. Ang biktima, usa ka 66 anyos, nga si Jaime Lial, human kini gidunggab samtang nagpahulay kini sa duyan kagabi sa Purok Lower Supo na Barangay San Jose, Coronadal City. Ang sospek positibo nga nailan sa inahan sa biktima nga si Mark Kadungog, 24 anyos, residente sa Kasikbit nga Purok. Matod pa sa inahan sa biktima nga si Gloria, wala siya makahibalo kung naabay-away kaniadto ang iyang anak ug ang sospek maong blanco kini sa motibo. Sa pakiginabi sa Brigadanos team kang Police Lieutenant Colonel Jody Gosinga, Acting Chief of Police sa Coronadal City Police Station, posible nga personal grudge ang motibo sa pagpanunggab. Sa karon padayon pa ang ilang manhunt operation sa suspect. Human kini nakaikyas. Ilan na usab nga giwarningan ang pamilya sa suspect nga dili tugutan ang suspect nga talikdan ang ilang responsibilidad sa krimen nga gibuhat. Wala na madala sa ospital ang magtiayon o magpadala sa ospital ang magtiayon sa nga sila ni Winifredo Agustin o si Windilin Agustin Human gidaro ang ilang sakyanan sa usa ka truck. Nakitaan sa video nga nabalintong og wasak na ang sakyanan sa magtiayon o nadatugan kini sa truck nga dunay karga nga tubo. Loyo sa truck o sakyanan sa magtiayon, doon na pa'y tulo ka mga sakyanan nga nadamay sa maong disgrasya. Nahitabo kini pasado alas 11 sa buntag ning Sabado sa barangay Sinaguyan, Don Carlos, Bukidnon. Giimbestigahan pa sa otoridad ang hinungdan sa disgrasya o padayon pa usab ang ilang pahimangno nga magdubli amping ang mga diha sa pagmaniho. Mga kabrigada, dugang pa sa paghatod kaniyo sa mga impormasyon ining sayo sa buntag ning adlong Lunes. Importante mga kabrigada nga makainom tag mainit nga kape. Kana mao ang atong paborito, Maxan Coffee. Mga kabrigada,
Balhog sa prisuhan ang usa ka construction worker human nadakpan ini atol sa gikasang drug buy-bust operations sa atong mga personahe sa Mati Police Station sa cruising sa Wahon, Barangay Science, Mati City, Davao Oriental. Ang suspek giilang nga si Joliver Talingting alias Noy, 24 anyos, ulitaw ug residente sa Lower Liberty, Barangay Central, Mati City. Napalitan sa pusher buyer ang suspek ug usa ka pakiti sa ilegal nga druga ug sa dihang gikapkapan kini. Lain-lain pa nga 5 ka pakiti sa shabu ang nasakmit sa iyang posisyon. Mikabat sa 8 ka gramo ang timbang sa nakumpiskang druga sa kantidad nga 96,000 pesos. Gikustudiya na ang suspek og ang atubang og nagatubang kini sa kasong pagsupak sa RA 9165 o sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Hugot nga seguridad ang ipatuman karon sa kapulisan sa siyudad sa Jensan aron mapugnan ang kriminalidad o terorismo. 80% na usab sila nga preparado alang sa umaabot nga nasyonal ug local election. Nagkadaiya nga checkpoint sa deployment sa mga personahe sa kapulisan sa tibok siyudad sa General Santos ang gihimo. Dakong tabang ang kooperasyon sa publiko nga makitaan nga rason nganong gikan sa pagsugod sa tuig 2022 hangtod karon wala pay natala nga dakong insidente o pagpamusil sa siyudad. Matod pa nga dakong tabang gayod ang pagmino sa kriminalidad sa siyudad ang madasigon nga pag-report sa katawhan ngadto sa kapulisan nga dili maayo nga nagapanghitabo sa palibot. Ginatutukan na matod pa nila karon ang sa linyas kapulisan sa may palibot sa pagpaabot o inigabot sa local election sama sa security plan, checkpoints ug uban pa aron na malikayan ang mga posible nga dili maayong paghitabo. Sa 80 ngadto sa 80%, matod pa sila nga preparado og kauban ang laing mga force multipliers sa pagpatuman og hugot nga balaod batok sa kriminalidad alang sa hapsay ug malinaon nga election period. Mga kabrigada, padayon pa sa paghatod kaninyo sa mga impormasyon gisiguro sa Special Weapons and Tactics kon SWAT team sa Kidapawan City Police Station ang mas kusog nga kampanya batok sa kriminalidad pinaagi sa mga bag-o nga mga gamit gikan sa Police Regional Office 12 o lokal nga panggamhanan sa Kidapawan City. Tumong nini nga mahatagan og proteksyon ang katawhan alang sa hapsay nga panginabuhi og kalinaw sa tanan. Lakip sa mga gihatag ang 12 ka Galil Ace assault rifles, 12 ka mga tactical vest, 12 ka Kevlar ballistic helmets, 20 ka handheld radios o 2 ka Mipro light night sights. Nagdahom karon usab si Police Brigadier General Alexander Tagom nga mamahimong dedikado og sinsiro sa paghimo sa ilang katungdanan ang mga kapulisan sa pagsiguro sa seguridad sa katawhan dito dapita. Mga kabrigada ning sayo sa buntag mao kana ang ikaduhang hugna karon sa atong mga balita. Balik pa ang dugang pa mga detalye sa pagbalik sa Hataw Balita. Masyon Brigada Adonis na ana di ay persons of interest doon na suspect katong hold up sa usa ka courier company sa Fatima. Sa Fatima. Barangay Fatima. So kanto day nga atong bago pa lang ibasa nga report nga pasalamat ang atong kapulisan nga pagsuod sa 2022 wala pa gyud krimen nga nahitabo nga dako. Naday kini. Okay, doon na may robbery nga nahitabo ditong dapita sa Fatima. So, kilay na ko ato kabrigadang Val? Gamay na, mga almost 200,000. Almost 200,000. Gilusog yun, no? Gilusog. O diya, ang kakwayaw ni Brigadang Adonis kay ang siyam ka mga empleyado, grabe ang trauma. Hadlok na sila nga mo duty dito sa ilang opisina. Kaya lagi, gipangtiunan god. Ang gwardya, wa kalihok. Pila may nitira day, mga tulo ka tao, no? Ang gituuhan nga nitira sakay sa duha ka mga sakyanan, duha ka motor. So, kuan gyud nya naraba daw pang sweldo in town po dito sa atong sa mga trabaho nila. Dako gid ang nakuha. O diya nindot siguro ni Brigada Adonis, no? Ang gwapong mahimuong gwardiya kanang kuan na lang kanang Superman ba.
kay pagtion sa Kani sa jakitsan, mahal, wala jakitsan, may iron. Yan ang pagtion na, di man kalihok. Paglihok niya, wala na, kuritihan dayon ang gatong suspect. No? So, anak na lang siguro, mga kabrigada. Pero mga kapulisan, kay baluta sa paningkamot sa itong mga kapulisan nga, gini sila'y tulugay, Brigada Adonis. Adlawng Lunes, unang adlaw karon mga kabrigada sa pagkumbate sa lain-lain na sad nga matang sa pagpanginabuhi. Aron kita makasurvive nining panahon sa pandemya, diin gi butyag mga kabrigada nga ang atong Jensan, ang atong syudad nga minahal gi-deklara kini nga alert level 3 sa atong problema mga kabrigada sa COVID. Usa daghang kaayong salamat sa inyong kanunay nga pagsunod, pagtan-aw o kining mga balita kinyo nabati karon mga kabrigada, mabasa kini ninyo sa mga pamantalaan diri sa atong dakbayan o sa tibuok kalibutan mga kabrigada. Kini si Kabrigada Val Gilaran, let's dream for a better life. Dream for Jensan Dream. Generals, be proud of Jensan again. Barog Jensan! At ang iakuban pa nga mga balita sa Encuentro alas 4 sa hapon o Ronda Brigada. Sundan kini sa Ronda Brigada. Ako si Adonis Betco Presilias Mingon. Let's dream for a better life. Dream, the Jensan Dream. Barog Jensan! Mga kabrigada o Brigada Adonis, ato nang ipadayon ang kamo sa paglantaw sa mga balita kay kami mo Arya usa ni Brigada Adonis. Ani anang ato mga kaubanan ka Brigada Arya. Murag ako pangbukid ba Arya sa Arya ang kuan ang pangbangil. Mga kabrigada, ani ana ang inyong mga paboritong mga suki nga mga makahatag kaninyong kalipay, ma-entertain kamo. Uban sa mga balita, kabrigadang Dil Bartolaba o kabrigada Justin Manansala. Good morning, sir, ma'am! Usa kahataw ng morning sa inyo, kabrigada Val o kabrigada Adonis. Unsa man ang Arya? Abante makaabante. Arya, di ba meron mga tagline mga munisipyo ganyan? Arya Glan. Arya Glan. Abante Glan. Sa amin naman Aryat. Yung mga nakakainit ng ulo ng mga tao. Iba yun. Iba na ako naisip sa imong Aryat. Ko Arya. Bike na. Bike. Brand sa bike. Dili. Sa bike. Lahi-lahi tag-generation gini ay. Gani. Brigada Balog, Brigada Adonis. Sige na, Arya na mo. Arya na tama ba? Aryat na ta. Dili. Paano yun yung mga nakakainis ng mga tao? Okay. Sige mga kabrigada, salamat sa inyo, Brigada Balog, Brigada Adonis. Sa oras na to. 5:52 na sa buntag, dinala mo kay padayon ta sa chikahanong balitaan sa pagbalik sa Morning Hataw with Justin and Dil. Morning Hataw na! Alas 6 na! Tara na, kabrigada! Sugdan nato ang adlaw sa Morning Hataw! Bangon, bangon! Be proud of Jensen again. Isa kahataw na morning, mga kabrigada. Karo'y January 14, 2020. Asan ba talaga ako? January 17, 2022. Ako si Justine Manansala. Lunes at Biyernes, makihataw na. Lunes na, mga kabrigada! Sabayin ninyo sa usa ka lingaw nga buntag. Karong adlaw kami muhatag pa kaninyo ug mga hataw ng balita ug mahisgotang kasadya ako. Si Dil Pilabil Bartolaba, Barog Jensan, ubanan pa nato ug puso at galing ang ato ang Monday morning ug syempre samayan nato na og Maksan Coffee ha, pag mata nato tubig na inigari, human-ana painit na yung tapandisal with Maksan Coffee para perfect na gid kay atong buntag, perfect ang sugod sa tuang week. Mga kabrigada kay ang healthy, magsarap yun sa Maksan Coffee. Aga pala natin, alas 5:56 na. Oo, dili pa din alas 6. Hindi pa pala alas 6. So, sige, sa atong mga kabrigada nga na ay mga pagunta na mahitungod sa mga products ng Brigada Healthline Corporation, pwede mo manawag mga kabrigada sa 0970-27-77730. Pata siya ka 7 mga kabrigada. Daghag nangang stress karon, Daghag na stress karon. Kaya syempre, gisaka na sa alert level 3 ang Jensan. Aduna na sab mga negosyo na dili pwede mag-operate kaya anaata sa alert level 3. Bars, bawal na sa di, ug daghan pa og mga businesses na bawal mag-operate na although ginahulat pa nato ang EO talaga. Official EO gikan sa LGU pero as per National IATF mauto ang mga guidelines. However, kung unsa man gud ang National IATF naa paggihapoy
kumbaga, right, oo, ang ato ang local LGU na mugnaon ang mga mandates according kung unsa ang kinahanglan gyud sa lokal diri sa Jensan. Depende gihapon agay local approach mga kabrigada. Mao natay local IATF, sila gihapon ang mag-decide kung unsa bay plano. Ito yung announcement ng LGU noong nakaraang Biyernes ata lumabas ito. Yan yung mga pwede, pero ilan lang % ng capacity. Biyernes siya gigawas kaniyo, not allowed na po. Face-to-face classes, contact sports, pabalik na dito muna tayo. Balik na dito sa second. Ayan. Okay, ayun, balik sa second. Yan. Gaming establishments, indoor entertainment. So, bawal na po na abrihan. At saka itong gatherings of people who are not from the same household sa bahay. So, mag-party ka. So, na ay mga na-cancel na mga tapok, mga kabrigada. Pero dapat i-consider yun sa itong local IATF na hapit na sa herd immunity. Totoo. No, pa 70% na eh. So, unsa ang pulos na nagpabakuna-bakuna correct, na nagpabakuna, na nagkampanya ta to have a herd immunity, unya karon makompromise na gihapon ang ato ang economy. Diba? Dili siya pwede. Kay nawala ang purpose bang anong, pwede na siguro ibalik sa mo, nagpabakuna tanan, no? Gahapon gani, nagato ko na grocery, mingaw kayo ang mall. So, abi na ako, mga kabrigada, na, magtapok ang tao ba, kay mag-panic buying na pod. Okay, labas niyo na siguro kami. Sige. Okay. Kay dagan ng utanan, mga sales lady, sir, pwede may mga utanan na ay lockdown, sir? Yes. Wala pong lockdown, mga kabrigada. Again, nagawala na po daw Sunday lockdown, na po daw curfew, magsuot na po daw face mask. Advance face shield. Face shield. Advance kayo mag-isip, mga kabrigada. Mo manggod nang nako sa pandemic ang anxiety sa mga tao ba? Kay kauban sa lockdown na nasinati nato before, kanibang curfews and all, daghan man gud kay mga kinabuhi, mga trabaho na nawala because of it, mga negosyo na nagsara dahil dira. Atong friend gay na si Chai, nag-comment siya sa ako ang post ba, na maong nasarado niya iyang negosyo diri sa Jensan, kay diri daw lahi-lahi pabago-bago ang mga mandato nato. So ang mga tawo wala na kabalo, pwede ba may dine in, pwede ba may mugawas. So ang negosyo ornada gyud. Hapit na ta herd immunity. Kaya please lang, i-consider nato na kay maubiya natong gipanawagan sa mga tao. Naningkamot yun panawagan ani mga kabrigada. Katulad kahapon sa mga restaurants sa Uptown Place, nandun ako, nag-declare sila itong Saturday, mingaw dyan daw kay abi sa mga tao, bawal na. Tapos ang police station or ang police, nagtuyok-tuyok, tapos gipasarado sila. Alas 12 or alas 10 wala ba yung iyo? Lalagi daw nanay curfew anto alas 12 na lang. Wala ba yan? Libog kaayo mga kabrigada. Wala ba yung iyo pa nagipagawa? So unta, we have to prioritize karon ang panginabuhi sa mga tao. Kay total vaccinated naman ta. We have to consider kung mauna ato ang ginapagawas na mga guidelines. We have to consider na lang na dili na puntugtan ang mga unvaccinated musulod sa mga establishments. Kay para dili mag-compromise ang ilahang operation. Total about 70% na sa population sa Jensan vaccinated. According to studies naman, as long as vaccinated ang mga tao na naadira, protected man ta, meaning kung mataptag COVID-19, dili na siya taas ang mortality ba, no? Kayanon ra. So, dapat siguro pang 2022 na ang approach natin, yes, exactly. Kaya murag 2 years na, 3 years na nato ni pag-aralan. So, dapat ngayon, nasa uso na. Kumbaga yung paano approach natin. Dili kay balikan nato itong before, basi mag-clustering na po. Like for instance, ang mga gym, dili pwede pasara nato. Daghan kay tag mga kaila na mga instructors na nawala ang trabaho. Yes. Karon bago rin naka-recover, hinahinay pa lang. Tanggalo na po nato. Siguro patupad na lang na ang pwede lang mag-gym. Fully vaccinated. Diba? Mo adto og mga unsa ba, resorts or bars, fully vaccinated lang. Kay wala man pud nagkulang atong gobyerno nga mag-remind sa mga tao nga magpabakuna kay moabot jud ta ing na panahon, diba? Dili man na essential. Yes. So dili na necessary para mo survive ang tao. So pwede ra na i-mandate nato. Ang vaccinated. So very important, mga kabrigada, nga magpa-vaccine ta. Kinahanglan yun na mauna-unta, madunggan ta sa LGU, madunggan sa IATF, na kinahanglan ang atuang mga implementing rules and regulations karon na naanapunta sa alert level 3, akma pod
sa level o number of people na vaccinated na sa Jensan. 70 hapit na ba ito 70%. Daghan na pug naka-booster. Katulad nung Friday, di ba mag-Davao may pagka-Saturday. So Friday, gaduha-duha na ko, basig stricto na kayo ang Davao, kaya alert level 3 po sila, ani Ana. Pag-abot naman dito, luwag man kayo, chill kayo. Oo, because again, tanaw na to, pila na ang nabakunahan. Oo. Siguro kung noon to na wala pang bakuna, okay lang. Pwede ating gawin itong mga ganitong measures. Pero karon dapat dyan, una-unaan sa IATF kung sa ito pinakabalanse para sa mga bakunado, non-vaccinated, o syempre sa mga negosyo din sa Jensan. Oo, dili na yun pwede ta na we have to live in fear sa COVID-19. Dapat dili na fear-motivated ang actions nato towards this. Kay tanan na protection, tanan na precaution na pwede nato buhato, na buhat na before Dapat this is the new normal. Bagong normal. New and new pag yun siya. Given na naanay tambal, naanay bakuna, kumpleto na tanan sa awareness, no? Lahat aware na kung paano dapat i-handle ang sabi nga nila, kung if ever man hindi ka nakapag RT-PCR, tapos alam mo yan di ba? Yung ubo mo, yung lahat ng symptoms meron ka, mag-isolate ka agad. Actually, sa ubang nasod sa America, ginadiscourage na ang RT-PCR test. Because of, sa variant daw karon sa COVID-19, dili na ma-recognize sa RT-PCR test. If katong remnant sa virus sa imong lawas, is it transmissible or not? Kaya there's a percentage lang na transmissible ang virus. Baka mamaya sa bakuna mo lang din nakuha, di ba? Kung sa ganitong kay Jan before, below 41 na ata. So pwede na, dili na daw transmissible. Mautong kay Jan before. Good na, ibutang nila sa machine, di ba? Yung tinutusok sa atin. Tapos matuyok siya. Swab. So seconds ata yung bilang nun. The more higher, the higher, more transmissible. Oo. So, muna mga kabrigada na kinahanglan mo adapt sa changes ba? Ang virus gaya ni adapt ug ni mutate. Kita pa kayo niya kita magstay lang ta diri kung unsa tong nakasanayan na daghan na kaayog na wad-an og trabaho, walay makaon because of COVID-19, mga negosyo nagasara, dili na. Mga ayuda natin hindi po naging enough talaga. Dili di ba? Para sa mga pamilya dito sa Jensan o sa buong Pilipinas, dili jud enough mga kabrigada kay lisod kayong kinabuhi. Kulang kaayo. So, kinahanglan balanse yun ang atuang buhato na measures. So, para sa tanan, kay karon admittedly, murag tanan ginaubo, lahat may may sipon, so pakusgon dyan nato ang immune system. Correct. Very important dyan mga kabrigada. Aside sa bakunado tayo, dapat yung kinakain natin healthy na mga pagkain. Tapos yung tubig natin, yung talagang makatabang good sa tuang tubig man good, gwapo dyan na siya sa lawas. Kung patakan pa dyan na nimog ni Gary mga kabrigada, mas magiging helpful siya sa itong mga lawas. Diba? O kung naaman tayo, purchase cap sa mga paracetamol, ubang flu na tambal, ay gabala ka mga kabrigada kay walang i-purchase cap pag abot sa Maxan Capsule. Available sa tanang Brigada Pharmacies ang Maxan Capsule. Pwede ninyo na i-take para mo kasog inyong kalawasan, inyong immune system mo taas, mga kabrigada. Sige, padayon na ta karon sa tuang lingaw na hataw sa balita. Mga kabrigada, mukabat na sa 241 ka mga bagong kwalipikado nga mga iskolar ang nagpatigayon og orientation sa paaralan para sa Sarangan o PPSS Scholarship Program kaning aging Enero 12 sa Capitol Gym sa Alabel, Sarangani Province. Tumong sa PPSS nga mipasalig sa paghatag og mas maayong kahigayon sa edukasyon sa mga batanon sa Sarangan o Sarangani, hilabi na sa mga marginalized ug depressed ng mga komunidad. Samtang, pagpili sa mga scholar, pinaagi sa pag-evaluate, academic ranking o pag-interview. Kabahin ni ini duna sa 2,000 pesos ng monthly allowance ang madawat sa mga scholar sa sulod sa tibuok school year. Girepresentar ni Glenda Ravanyo ang maoya program coordinator ang tumong historya o gamalang puso mga produkto sa programa. Dugang pa niya, importante nga dili makala sa oportunidad nga gihatag sa mga estudyante nga dunay access sa edukasyon. More than anything, ang pinaka-importante yun para sa kuha ng programa sa gobyerno, more and more scholarships. Pero unta, dili lagi kaning puro academic ang basihan. Kaning academic ranking. Katagan po natong chance na itong mga dili, murag ako ba, dili tantong bright. Pero gusto. Gusto dyan kayo. Gusto kayo makahuman. Yes. Diba? Kaya dagan dyan tagingana nga mga kabrigada nga, murag feeling nila ang scholarship para lang dyan sa mga bright. So, feeling na wala na sila chance sa eskwela, adi man ko bright. Dili na ako na kaya mo baguhin natin yung ganong sistema dito sa Pilipinas para at least tanan makaskwela,
Tapos may iangat natin ang buong Pilipinas kung lahat tayo educated, mga kabrigada. Pero kudos to Sarangani, kay naana po yung scholarship na gihatag. Wherever the nice scholarship, daghan na mga kabrigada, may mga government scholarships. O mga agencies na, sa gobyerno, yes, agencies, private na ginahatag. companies. Oo, corporations, ang kani-kaning isa kada kong mall. Meron Gahatag silang yun mga na silang scholarship. And then after that, employed ka dayon sa ilahang mall eh. Yung pinsan ko hindi na-employ. Talaga ba si Oo. choice niya? Oo, parang. Kasi pwede po na din mo pwede. dawaton. So prioritize nila ang ilang mga scholars. Eskwela jud ta mga kabrigada kay very important nga na atay ko dream bitaw na better life para Correct. sa tong pamilya. Kailain po ng wala lang salig lang ta sa kamot ni. Oo. Importante, ang youth, ang di mawadan og dream, di mawadan og paglaom. Sa ilaha jud magsugod na kung yung generation ng mga older, medyo gano'n na yung naging sistema nila. Tayo na medyo bata-bata pa mga kabrigada, maningkamot nga baguhon ng sistema na na ako'y conversation, I think gahapon lang sa ako ang friend, anak mi na nangutaan na siya kung dato na ba daw kaayo, imposible di daw siya mutuo sa mga dato kaayo, nga murag empty ang kinabuhi. Anak ko mutuogid ko, anak, kay kung dato na gidhana, anak yun sa taas na pagkadato, unsa pa man ilang gusto. Unsa pa man ilang gusto maabot. Wala na sila'y goal, wala na sila'y dream, kay humana nakuha na nila tanan. O kung wala naman kung kay pangandoy, wala na kay dream. Kumbaga, mawalan og purpose ang kinabuhi. Mao nang naay kanibang Maslow's hierarchy of needs, basic needs. Ang sa taas ana is self-actualization. Kay human na ka sa tanan nimo na gusto, sa tanan nimo na needs, mao nang imuha ng next is to give back sa mga tao. Mao na lang imong goal para mahatagan ang ubang tao. Pero mao nang mga kabrigada to ang ginaingon na kung naata sa baba, dili dapat na wala tay dream, wala tay pangandoy. Kay kita ang pinaka na ay tsansa na mangandoy pa. Na mag-dream pa, imagine, dako pa kay tag pwede kabuton. Labaw na sa tong youth, na in a sense, taas pa kayang kinabuhi sa mga kabatanunan. Sobrang dami pang pwedeng pagdaanan. Daghan pa kayong possibilities. And walang tamang panahon for that, ha? Diba? Ikaw, Jud, ang pwede mag-decide if ngayon, bukas o sa susunod na araw ka magsisimula. Diba? Unang ako gani, mas maluoy ko kaning sa mga bata sa gawas na nagapanglimos kaysa kanang medyo tigulang na may edad na nagapanglimos. Kaya para sa kuha, katong medyo may edad na, syempre, gihayaan nila. Naiana pa na concept. Sila ng ganun lang na klase ng sistema. Hindi mo kasalanan kung ipinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo na kung namatay kang mahirap. Mo nang kinahanglan, mahatag nato sa mga tao na, yes, pwede gyud mo mangarap. No? Huwag natin ipagkait sa kanila ang karapatan nilang mangarap. So, karon, lalo na sa mga bata na adunay scholarship, gitagaan na mo og tool kung unsa inyong buhaton para makabutan ang pangarap. Yes. Labi na diri sa Pilipinas, ang dream ba nato, no? Dili lang para sa atong kaugalingon. Tibok angkad, maapil sa imong dream. Di ba? Tinon! Oo. Nga nag-abroad man ka, gusto gid na ako mapaskwela ako maigsuon. Ako mapagumangkon. Yes. Tanan, pwede buong clan. barangay. Correct. Tabang diri, tabang dito. Yun ang maganda dito sa Pilipinas, no? Grabe na magtabang sa isa't Pero isa. pros and cons po siya. Meron talaga siyang mga disadvantages. Kaya wala kayo maipon. Di po, panag sa ang buong angkan mo asa sa Masalig na lang. Isa katawo. Dito na lang sa kukinsa ang kagawas. Sige lang kayo magpadala man to si auntie, si ate, si kuya, si Tapos uncle. yung kuya nyo doon o ate nyo doon tumandang dalaga. Luoy na di kayo kay 24 hours ka trabaho na dyan siya. Tapos pag dili mo mahatagan sa mga pasalubong na demand din nyo, masuko pa mo. No? Happy kayo ta, no? Lahi man to, ako man to perfume. Mag-away-away pa, di ba? Sige, sa ating mga OFWs, maayong buntag sa inyo. Halabin na natin Facebook Live na pwede nila tanawan ng Morning Hataw. Samtang sa ubang balita, mga lumad sa Barangay Sapo, Masla, Malapatan, Sarangani, Padayon, nga nag-oobserba sa sadyani o tradisyonal nga sistema sa hustisya para sa mga indigenous people. Pagsulbad sa mga panagbangi o paghimo sa kalinaw sa mga indigenous people pinaagi sa tradisyonal nga sistema nila ang sadyani. Buhi pa o padayon nga ginabuhat matag karon sa mga lumad sa Barangay Sapo, Masla sa Sarangani. Kaniaging January 6, usa ka sadyani ang nahitabo sa Barangay Gymnasium kung asa ang mga katigulangon sa tribo ug mga leader sa munisipyo nagtigom aron motabang sa paghusay sa panagbangi tali sa mga pamilya. Sama niini dunay ritual nga ginasunod ang sadyani. Miumpisa kini og kasfala o deliberasyon sa pagpanglalis tali sa duha ka partido. Dunay fulong o tribal elder, saklang blood compact kung asa dunay patigayon nga sumbali o pag-offer sa puti nga inayan.
Matud pa sa alkalde sa Malapatan ni usa sa mga witness sa pag-aregluhay nga nalipay siya nga tiriwala sa paspas nga pagbago sa kalibutan ang mga tradisyon nga sama ni ini gires sa bagi hapon nga practice sa iyang lungsod hangtod karon. Daghan kaayog mga indigenous people na kinahanglan gyud og suporta and guidance kasi most of them wala pa proper education Yes, ba. puro na ay magpatunga ba? Oo, mo kaning mga settlements necessary gyud siya. Kay kinahanglan ba mahatag po jud sa ila unsa ang dapat Yes. para sa ilaha. So even sarangani na diri Kahit daghan saan, pa ganing oo, meron IPs pa ni yan. diri na kinahanglan gyud matabangan. Ang positive lang dira, ang good news dira kay daghan na pud karog mga IPs na nag-eskwela na. Yes. Matagaan na sila chance na At least tapos ang gwapo sa ila, Oo. pag nakahuman sila, unsa ilang natunan, dalo nila sa ilang community. balik na po ganina sa tuwang istoryahan na Oo. angkan yun. Bring back yapon. Bisag sa mga IPs na to, na yun sila kana responsibilidad sa ilahang tribo, kung asa sila na indigenous people sector na belong. So, gwapo siya at the same time, ano gid no? Inahinglan balansehon gid So po siguro siya. ba, may impart mo lang yung mga natutunan mo, okay na yun. Tapos proceed ka na ulit sa mga pangarap mo. Oo. Pero gwapo gid unta kung tanan. Oo, Again, tanan mataga ang chance makaeskwela. to be educated. Pero isa pod kay kanibang unta di mawala ilahang kultura. Naara gihapon og Kay rich jud kayo atong daghan po culture. og gusto na matun-an ilahang kultura. Pero kani basic man gud ning mga settlements sa dalawang partido. lahi-lahi man gud ang settlement kung within the IP, within the tribe, o kung imo ni mong legal settlement na kinahanglan na. Oo, murag ito within ilaha lang ni, di Oo, ba? mo na lahi pud baya sila way na pag-settle. So kinahanglan na ma-respect ug kinahanglan Even kasal, di ba? ma-recognize. Yes. Pwede sila lang magkasal. Oo. For them, mao na to. Yes. Diba? Dili na kinahanglan mga papers. Mao gani ning pagpirma ni President Duterte sa katong minor brides na dili na Na di pwede. ay allow. Oo. Daghan pog mga ni kontra ana kay naa daw maigo na mga laws, na mga kanibang kultura sa mga tribo, sa ubang mga Kaya di ba meron relihiyon. mga pwedeng ipakasal yung May bata mga pa? religious and Oo. tribal exemptions daw na dapat i-acknowledge. Kay mostly pod sa kaning mga minor brides ba, kay tribo manggod na. Yes, sila Kauban lang. sa ilang kultura na. So, kung tanaw nimo sa syudad, wala naman kaayo. Wala na. Doon na lang sa mga Oo, malalayo. oo. So most likely dapat hindi na isinabatas, no? Yeah. Oo, pero napirma na eh. Oo. So, Sayang yung culture. Pero Oo. meron din for sure reason ang ating Pangulo kung bakit legally manggod, bawal Bawal yun siya. jud, oo. Pero paano nimo siya ma-translate pag abot na sa mga different IP communities Yun. na mauna ang palakad? So ikaw, kung in-arrange ka nung bata ka, magpakasal ka. Kung bata ako, syempre dili jud eh. No, pa I ba? don't like. Not guwapo. Dili. Bisan nga, dili ko ka nagig blind date, mga Oo, kanang pugson. Oo, dili ko. Hindi talaga dapat pinipilit ang love. Oo. Uy, HOT. Mas dili gani ko gusto dapat. Mas dili ko gusto na love na to. Dili ko gusto na ang lalaki ang may gusto kaayo. Dapat for me equal. Oo, dapat. Kailangan po kayo feeling pretty ng babae. Kay dili ko type maligawan. Pero, talaga. Kung di ko, di jud ko. So parang ano lang, parang friendship, tapos maging a relationship Kay kung dili ko, na dili intimate. gid ko. Kung di gid ko. Di. Sabi ng asawa ko, in love na in love eh. Ha? Yung asawa Ikaw? ko. Balikta. Pero tinuod ni, side bit na o gana. Dili gid daw mag-work ang relationship kung ang babae ang mas may gusto. Dapat lalaki gid daw. Ano man? May ano? Nga naman, Mike. Tinood na? Psychological Tinood na? explanation. Ha? Mas buutan ng lalaki? Mike, matuo ka? Matanong sa mong cameraman, mga kabrigada. Dapat mas dako ang gusto sa lalaki. Kaya nga no? Siya ang head of the family. Diba? mao daw yun. Ihapon tanan, no? Oo. Sige. No. Okay. At saka sa amin, in fairness, maganda talaga lalaki ang final decision. Pero nga naman, Ben, yun yung mas gusto ka ni Jen. Mas in love lang siya. Feeling ka! Hindi pa naman siya masisisi. Sorry, diligid ko. Magtuwa, mga kabrigada. Diligid kay lahigid akong nakita na naghilag. Ay, sorry. Ako ba yun? Hoy, pero gani si Albert Einstein. Kani genius na niya. Si Albert Einstein. Sa iyang marriage daw with his wife, pila na sila ka-years married, di ba? Ang small decisions daw made by his wife, big decisions sa husband. Pero sa 50 plus years daw nila married, wala pa daw isa ka big decision. Big decision. Small decision Tanan daw ng wife. So, ang wife daw gihapon. Sa bagay, oh. Kaya usahay, kung dili ko bangustog, dili jud masunod ako gusto. Diba?
Happy wife? Happy life. Sige. Mga kabrigada, samtang magpatigayon og webinar series ng DOH isip pag-obserba sa National Goiter Awareness Week nga dunay tema nga na leeg ay tutukan, goiter ay lunasan. Karong January 24 to 27. Dunay week-long nga webinar para sa mga healthcare professionals karong umaabot nga January 24 hangtod 26 alas 12 sa udto. Tumong sa webinar nga niini ang pagpadugam sa awareness sa publiko bahin sa thyroid prevention and management. Mahimo lang nga mag-register sa link nga ilang gihatag. Anaw sa webinar para sa general public, para sa lay forum, ug sa ikaupat nga adlaw January 27 gikan alas 12 sa udto hangtod 1:30 sa hapon. Dakong tabang kini nga lakang para sa paghatag sa tua og dugang kaalaman bahin sa thyroid disease, pagpugong niini, pagtambal o pagdumala sa mga naay goiter. Adto ta diri og unta mahatagan pud sila og pre-operation or assistance sa operation. Maraming kaso dito Daghan. sa Pilipinas. Pero ginahayaan lang. Oo, murag wala lang. Kani maning nagabukol, di ba? Oo, kanang murag masugatan nga na bayuok diri. Bayuok, oo, ang tawag nato diri. Pero siyempre, mahadlok magpa-opera. Depende sa kaso Kay sa thyroid, Actually, may kilala ko tita ko may ganyan na mild. Sabaw-sabaw. Daghang imbalances manggod pag thyroid di mo affected. Panag sa kaning mga tambok kaayo na extremely obese, kung ipa-check nimo, it's because of their thyroid problem. Nga di gyud ma-regulate sa ilang thyroid. Na dili siya because grabe kay sila mukaon. Napoy uban nga kaning stressed kaayo, daghang imbalances so, very sa lawas. important jud mga kabrigada na kung naay something na mabatian sa atong mga lawas na dili normal, pa-check up jud ta. Lagi, wala may budget. Yun lang. Wala may kwarta. So dito na dapat pumapasok yung mga doctor to the barangay. Correct. No? Mauna gusto gyud pero mga kabrigada ha, pila lang man gud ang magpa-check up karon nasa 500, 600. Dako na to di ay. Dako, uy. Na dito ng sweldo. Uy, dako kayo. Wala dayo ba na wala gi 500 to 600. Pero sige lang mga kabrigada, paningkabutan nato no na unta atong gobyerno mag-provide naglibring mga doctors sa mga barangay. Tanaw nato karon 2022. Yes. Di mao gyud ng isa sa masingit lang nato plataporma sa ni Idol Brigada Elmer Catulpos na kauban gyud na naanay doctor to the barangay. Kinahanglan gyud na isa na makatutok. Bisag general practitioner lagi para tanan pwede ma-assess, mahatagag hinabang kung unsa ang mabuhat. Muadto ka sa mga hospital, dili ka dawaton kung dili ka mag-down, di ba? Wala kay PhilHealth, pagbayad gid ka. Sayang, kauban ng tanato karon si Dr. Pagarigan na dugay kay na iyang service ato ang Dr. George Piroyeka Hospital. Siya unta makatubag ana kung paano matarong. Sige na, may next round pa siya. Sige. Mga kabrigada, Basi ikaw na ang sunod na host din sa Brigada TV. Mag-audition na para sa mamahimong TV host. Abli kini sa tanang gender. Residente sa Jensan ug 18 to 30 years old. Kinahanglan medyo na kay stand-up comedy skills. Driver baka nga talentado. Apil na sa tuang talentadong driver. Abri kini para sa mga driver sa Jensan. Dapat naibisag unsang talent, inyong edad 18 to 55 years old. Dapat ba ni gwapo pod? Dili kayo. Talented lang. Kung talented niya, gwapo lang siya. Pwede. Pwede gihapon. Doon na po tayo audition para sa mga bata. Abri kini sa mga 8 to 12 years old. Kahit anong talento, mga kabrigada. Ang audition, karong adlaw na magsugod, January 17, hangtod January 21, alas 4, hangtod alas 6. Sa Kabrigadahan Compound dito, no? Sa tupad lang. Tupad lang. So, Brigada, makita ninyo na idako kayo dira na signage na Panaflex nga Kabrigadahan Compound. Magdala lang mo og ID, birth certificate na kinahanglan po ninyo og mga kaning props sa inyong performance. So, again, sa to driver og mga bata. Driver og katong mga bata. Napunta para sa trio. Katong murag ang isa mo kanta pero dili pwede dili gwapo yung tingog. Tapos na tayo. Tiket lang maganda mo. Sige, karong Sabado mga kabrigada, ano na po may bagong audition, alauna hangtod alas 5 sa hapon, dinigyapon sa brigada. O sa mga gusto maging host. Pero dapat funny. Yes. Dapat Justin.
Dapat Tabang mga langit. Daghan ba yung talent sa Jensen? Go, sige na why mga not? kabrigada, very excited kami na makatrabaho kayo dito sa brigada. Daghan kay plano ang brigada para sa Jensen. Gusto na ako, napoy babae na funny. Oo, daghan diri. Oo, kinsa ba? Si Jusil, funny. Funny si Jusil. Oo, dapat mga anak na pabagod level. na kaniya, kapoy na kayo si... kapoy na kayo siya sa live. Oo, kaya di lang man mga lalaki o LGBT ang may funny. babae din. Napoy babae na funny, pero Minsan rare. Minsan rare nga maganda lang, pa na funny, oo. Pero rare lang. Oo, si gamay Phil, lang. funny Yeah, to. yes. Oo, sige. Mga kabrigada, oras na to. 6:22 sa buntag. Dira lang mo kay padayon paghihapon ang chikahan ug balitaan sa pagbalik sa Morning Hataw with Justin and Dil. Sa Morning Hataw! Siyempre, very, itong drone shot sa Jensen ba? Limpyo kayo, Jensen, no? Ingon ni Idol Brigada Elmer Catulpos. Daghan kay untapped opportunities. Yes. Ang Jensen na wala na maximize. Daghan kayong pwede unta puntiriyahon. Tinuod na nganong ang fishing sector naman ang ato ang ginatagaan gyud og higayon. Important. Oo, naana na sila dire, established na ang fishing sector eh. Mga milyonaryo na nang naa dire. Kung kinahanglan mag-support, siguro dapat ato ang gi-support is kaning mga agreements with other nations. Kaya syempre, kinahanglan maplastar nato na kay ang Pilipinas biya kung ato ang barko mo lapas og Indonesia, fine. Di kaya napay uban pang pusilon eh. Oo, preso pa. Correct. Pero pag sila gaya mula pas sa Pilipinas, okay ra. Okay ra. Oo, maabot Because we're sila so diri sa to. friendly. Yes. Diba? I'm so hospitable. Come on, Yes, welcome. Pakainin pa. Oo, pero Tapos again, pang preso. kanang fishing sector, plastar na. Yes. Dapat plastaro na to ang uban kay because that's a resource ba na dili renewable. Kaya mga isda, wala baya, di ba nato kontrolado kung gusto na nila sa lain na sila magstay or kung mahurot yun. So, kinahanglan ang other na mga... Dagan pa, agriculture, correct, tourism. Manufacturing yun. Yes. Kasi kita baya diri sa Jensen, di ba, duha na ka-points sa mga other regions, kita baya ang adtuan. Kita tumpukan, diri manarbaho, diri magpuyo. Meaning, daghan kitag manpower, itong giingon ni Idol Brigada Elmer Catulpos, gwapo ang manpower sa Jensen, kinahanglan na ma-maximize. Dapat, sayang kaayo. Oo, ang mga kumpanya diri, taga Jensen po, ang i-hire. No, hire your own. Mga, daghan kid kay dakong company din sa Jensen. Correct, oo. Og, plus, international naman, kaning BIMP IAGA, Brunei, Indonesia, Malaysia, ug Philippines, na naanay agreement na agyan na pasagdan. Wala na follow-up. Once lang na-highlight, tas wala na, no? Daghang trade agreements na pwede natong buon kauban ang 4 na nasuddan kay para ang mga negosyo o kaning export-import nato sa ila mas paspas. Lusot-lusot lang po, oo, di ba? so kung daghantag masuportaan ng mga diri nga mga negosyante, katabang ang DTI, uban pang opisina, mamugna ang different trade agreements, paspas ito ang export. Pwede nila pababaan ang requirements. Tapos ang dami ding mga local products dito na pwede i-export. Yes. Diba? So, sayang kayo ang tamahatagan ni higayon nga mubalik tong ato kabibo ba? Diba, gigil. Meron pa ng festival dito ginaganap, diba? Ang BIMP IAGA na festival, naka-feature pa ko ato. Ako nag-cover ato how many years ago. No, kung madungga nato ang dream ni Idol Brigada Elmer Catulpos, kung maminaw gyud ta, gets nato ba na dream ang puday na ako ni? Oo, diba? Ako man puday ni Realize dream. to Friday. Oo, diba? Di man lang day ni dream ni Idol Brigada Elmer Catulpos. Ako man puday ni dream. Ako adjud siyang para sa ko ang sarili. Tama, hindi ko lang na-declare sa self ko, pero may dream pala akong gano'n, no? Na gusto man day na ako na daghang oportunidad sa Jensen. Na gusto man day na ako na di na ako kinahanglan mo adto pag Manila para mangitag trabaho. Kay naara diri sa Jensen. Imagine kita na ang adtuan. O dami kayo na nga feeling. Diba? So dream gyud nato ng tanan. Maong posible gyud na mga kabrigada kinahanglan mo mata sa realidad. Nganong di na matinuod. Matata kay para matinuod ni ang Jensen. Let's dream for a better life. For a better Jensen. Barog, Jensen. Hindi, tinuod po ding barog. Oo. Kaya diba, para makabutan ang dream mo, barog yun ta. Oo, kamot yun ta. Yes. Diba, mga kabrigada? So again, ayan ang puntos ni Elmer Catulpos karong adlawng Lunes, mga kabrigada. Og, ang ato ang mga kabrigada sa Brigada News FM nagpahigayon og relief distribution sa mga apektado sa bagyong Odette sa Agusan del Norte. Kauban ang tanang Brigada News FM sa Mindanao.
Libuan ka residente gikan sa munisipyo sa Habonga, Agusan del Norte nga naapektuhan sa bagyong Odette kaniadtong December 16 ang nakadawat og hinabang pinaagi sa Brigada News FM sa nagkandaiyang bahin sa Mindanao. Ang Team Gensan, Coronadal, Kidapawan, Davao, Cagayan, Butuan, Iligan ug Pagadian ang naghiusa karon sa diha sa may Agusan del Norte. Nagdala silang mga bugas, mga used clothes, delata, tubig ug uban pa alang sa kapin 3,007 ka pamilya kun 9,995 individuals gikan sa 5 ka barangay nga gilangkuban sa Colorado, Bunga, Beltran, Magsaysay ug poblasyon. Ang mga hinabang nga atong gitunol gikan kana sa katawhan sa nagkandaiyang bahin sa Mindanao pinaagi sa brigadahan nga mo'y nagdonar kung asa ang Brigada News FM station nahimo lamang instrumento sa paghatod dinhi. Gawa sa pagipanghatag nga hinabang, doon na usab programa nga gihimo ang Brigada News FM Davao kung asa nagdala sila clown aron malingaw ang atong mga kabataan. Karon kapadayon pa ang pag-apod-apod og relief goods sa mga residente nga nagtinir sa Habonga Elementary School ug may gihimong evacuation center. Padayon usab kita nga gapanawagan sa mga katawhan nga gusto pang mag-donate susama sa bugas, tubig, delata, mga face mask, alcohol ug uban pa alang sa panginahanglanon sa taga Habonga nga naapektuhan sa bagyo. Tinood lang mahadlok niya akong clown. Liwawi. Hindi kayo nagdala sila clown. Weird na weird. Para malingaw daw. Ako mahadlok ng clown. So alam niyo na sa birthday ni Dil, padalang ko ta ng clown. Na ako'y clown, 8th birthday na ako, tapos wala na ako. Ayaw mo? Dili ko, hadlok kaya. Creepy. Oo. Tapos ang mga... Uy, alam mo, clown ako noon. Oo, meron kasi kami party needs. No, may siguro clown, mga clown. 6 years old ako, may tawag doon basta baby clown, basta ganun. Baby clown or baby ko? Baby ko. Baby clown. Ikaw pa rin ang baby ko. Oh my God, no. Sige, dagang salamat sa mga kabrigada nato. Imagine, ato sila dito pagka morning, niabot sila, nag-release, pagkahapon, ibalik na po. Grabe. Sa mga nihatag po ng hinabang, kay syempre ang brigada dito ga-receive, no? Para mapaabot ang mga tabang. Dagan pong salamat. Ug padayon lang ta sa pagtabang kay dugay-dugay pagyud ni na manginahanglan og assistance nato ang mga naging biktima ni Bagyong Odette. Mga kabrigada, atol sa inyuhang pag-enjoy sa nindot nga view og relaxing nga atmosphere sa Plaza General sa Atmosphere. Good. Nakasulay ba mo og nindot og barato nga same photo shoot gikan sa itong mga kodaker dira sa plaza? Karong buntag at tuwa kining Sayron, kauban si Ken Abrigana. At selfie o groovy. Duha lang kini sa mga termino nga ginagamit karon sa mga millennials o Gen Zs sa pagkuha og litrato gamit ang ilang smartphone. Apan tungod sa limitado nga specification sa atong mga smartphone, usahay dili kita makakuha o gusto nato nga hulagway sa atong litrato. Sa dili kalayuan nga panahon, bago pa man miuso ang smartphone, usa sa mga popular nga ginagamit sa pagkuha sa mga litrato mao ang mga analog cameras. Kabalo ba mo mga kabrigada, makikuha o gibaligya ang unang nga litrato sa kalibutan ning tuig 1826? Ang maong litrato, gikuha ni Joseph Nichifor Nishi sa France gamit ang proseso nga ginatawag nga heliography. Ginadayo sa mga turista o residente sa Gensan ang Plaza General Santos dinhi sa President Sergio Osmeña Avenue. Kini tungod sa mga nindot na view o relaxing na atmosphere sa maong lugar. Ug syempre, aron mapreserba ang mga nindot na moments, dili lang sa magpamilya, sama na sab sa mga makuyab o maghigala, dunay gina-offer na same-day photoshoot ang mga kodaker sa Plaza General. Tatay Herbert ug Rodrigo, ang mga resident photographer sa Plaza General Santos. Duha lang sila Tatay Herbert ug Rodrigo sa mga nag-offer og same-day photoshoot sa maong lugar. Usa sa ilang mga gina-offer, mao ang solo portrait ug family photo. Anaa lang sa 10 to 15 minutes ang imong waton bago nimo makuha ang imong litrato. Ug sulod sa 100 pesos, doon na nakahitulok ang kopya sa litrato nga pwede nimo ibutang sa imong photo album. Kadaghan nga katulad nga sa plaza, minsan mga family picture. Ang bigat talaga namin sa customer na 300 talaga yan. Hindi kami may shoot ng 2, 3 talaga ang minimum. Kasi kung 2, lugi. Una-una, pa-print ka pa. Pagbalik mo, tapos 2 lang yung shooting mo. Hindi natin malalaman kung may tuloy-tuloy pang shooting mo, hindi ba? Kaya ang presyo talaga namin, 300 talaga yan. Minimum talaga sa amin 300. Hanggang maghapon yan kami dito. Si Marivic nalipay sa kuha niyang litrato kauban ang iyahang anak.
Kung gusto man nagpa-picture, siyempre para may mga memory ba at diretso-diretso na gud ang nay makuha di mo ma-develop dayon. Kaya dili lang pwede sa cellphone. Pwede naman gud nimo tanaw pag at least ba na kung na naman lang na-develop diretso. Dako usap ang pagpasalamat ni Rhea tungod kay dili lang family pictures ang gina-offer sa atong mga kodaker. Nagadawat usab sila og mga ID pictures. Na kita naman ko siya dira sir tapos kaning tawagan ni nag-ano lang ko nagpa-picture lang kay langan pa nako og picture. Wala kay sa isinta is 4 ka buok so 2 by 2. Then nagdagdag po siya murag ikaduha so 100 na po tanan. Dekada 50 pa nagsugod isip kodaker si Tatay Herbert. Iyahan ang nasulayan ang pagbago sa hulagway sa Jensan. Nagsugod pa ko siyang 12 years old. 1959 pa. Ulit ako pa ko. Wala pa ni plaza. Wala pa. Dito pa kami sa Lagaw sa una. Wala pa ng City Hall. Sa Lagaw pa na. Nag-transfer na ang City Hall. Hangtod karon nagawa po ng plaza. Subay sa paglambo sa teknolohiya kung asa na uso na ang mga smartphone, mauusab ang pagkunhod sa ilang panginabuhian. Ang cellphone, dako nga epekto sa amon nga photographer. Kaya nga naman, kanyan itong wala pa yung cellphone nga wala pa yung cellphone nga gumagamit niya sa ating, dagan-dagan ang amon masyating pagkahapon. Bisan uso na ang cellphone, nagapadayon lang po ko sa photography, kaya wala mo ko lain trabaho. Maayo lang na makasyat ako 2-3 sa kadlaw, na ako'y pamalit og may sudan, hugas, usahay, Kaya kung wala na syating, wala mag-yung trabaho, maglingkod ako sa balay, wala ako trabaho. Sus, grabe. Kasurindero na gani ko sa Torres Arquino. Kasurindero nung ko sa tatay nga pandemic. Sabi ko, joke na. Pero wala ang Diyos, nagbalik-balik din. Kasi yung talaga inasahan ko, meron lang siyempre, nabuhay. Kaya sabi sa sarili ko, habang kaya ko pa, gagawin ko pa hanggang makakaya ko pa. Kahit mga asawa na sila, hanggang makakaya ko pa. Tuloy-tuloy talaga, laban lang. Bisan pa man doon na sila ginakaatubang nahagit, ang ilang gusto nga makuha ang ngisi o kalipay sa ilang mga kliyente, magapadayon, hangtod sa hangtod. Kung may time kayo, punta naman kayo ng plaza para kahit paano. May income namin din kami. Kahit kaunti lang, hanapin nyo lang kami dito sa plaza, dito lang kami. Sabihin mo na saan si Rudy, yung pinapugi. Mayong buntag sa inyo. Kung may mo, magpasyal-pasyal ka mo dito sa plaza, aron makakuda-kuda ka mo, o makudakan po kami nga mga kudaker po. Sa morning hatod! Fashionista, diba? Bisag pandemic, but make it fashion. Garong 2022 mga kabrigada, patok yun gihapon ng OOTD o kanibang ginatawag nato nga outfit of the day. Hilabi na sa itong mga kabrigada na teenagers o kaning mga Gen Z. O karong buntag atong makauban ang usa ka wardrobe stylist dinhi sa Jensan para hatagan ta og tips kung unsaon ba mag-mix and match. Tawagon nato si Yani Dekito sa kahataw na morning sa imo Yani. Dali isbog ta gamay diri. Okay, Yani. Usa kahataw na morning sa imuha. I-describe sa daw ang mga outfit karon sa tuang models na kauban. So, okay. Good morning sa tanan. So, bale, ang first na outfit nato for today is something na very bagets. Very in siya ngayon sa mga kabataan. And as mapapansin natin, parang bumalik yung mga fashion before. Oo, mom jeans, yung mga, no? Diba dati like tayo, dili ta ganahan magsuot jud og ng mga dagko na jeans kaya pantigulang man na. Pero karon na kayo siya, mo na siyang in og medyo vintage yung style sa shoes, sa top, and mabagay siya sa iyahapong body type kay siya skinny tapos bagay ang mga fitted sa iya. Okay. And next for the men's,
yung sa inner, yung talaga yung classic look ng mga I4 men. So, bale, nag-add lang kami ng jacket or bomber jacket para pwede siya ay semi-formal. Yan. Okay, tapos, ang atuang final model, yung look, very K-drama feels, no? Oo, so unsa man ni siya na look yan? So, bale, ang inspiration sa iyang look is something, lady boss na mabagay lang po siyang personality ang colors na iyang ginasuot karon. So, pag for me lang, if mag-mix and match tawag something na kanang light kina color, so dapat mag-add tawag something, nude or mga neutral colors para medyo ma-tone down yung yung overall look. Oo. Sige, balik ta diri kay, what's your name? Kay Angel, no? Kay ang look ni Angel, ani jud halos ang look sa mga millennials nato. Makita nato sa mall and contrasting ang look niya because feminine and dainty ang top, pero naka-Oxford shoes siya pag abot sa baba. So, paano ni siya kung di ka fashionista, paano ni mo ma-mix and match na dili kabang off-fashion o dili buki na ginatawag nato? So, bale, na lang, if malisudan na jud mo kung sa inyong fashion, so dapat, bago nato mabalaan kung unsa jud tong bagay sa ato, dapat, ang first nato na i-consider ang atong body type or kung unsa mong body shape. So, for example, para sa iya murag man siya, naaman siya sa kanamurag hourglass, iyang body shape, kay murag proportion naman siya tanan. So, bagay ra pud sa iya tanan, like lang gud siya, mapasok lang tanan. Yani kaning mom jeans, kaning medyo dako nga jeans. More siyang cross siya sa elephant jeans ug mom jeans ni siya. Unya gi-fold nato. Unsa ang body type na bagay ni kay skinny jeans is out. So para sa asa ni na body type? So para sa mga oversized na jeans, bagay siya sa mga kanang mga rectangular bitaw ang body type, like para ang purpose na medyo siya bulky kay para for example pareha ani kanang medyo fit siya sa sa top. Tapos, para murag na siya illusion na magdako ang dere sa balakang. Oo. Tinuod na mo nang ako, mas ganahan pud ko og waister, dili na hipster. I-cinch na yun siya og belt kay para magka-shape. Oo, para snatched ang look kung nakaana dire. Oo, sa ako pareha ani, gamay akong hips, kinahanglan mas gwapo siya og baggy, tapos diri dayon is fitted kay para ang waist magkaroon og hourglass nga murag look. Ug syempre, kani ang uso na bag karon, ang baguette, no? Ani na bag ang uso karon. Sige. Pang-Instagrammable. Yes, pero 90s inspired ni di ba? Sa Clueless na movie si Cher, mao gid niya ang gamit before. Ang uso na is Prada. Di lang nato afford. Di lang nato afford yan. So, or pwede ta mag-ukay. Why not? Dagag mga bags o dagag outfit na ani sa ukay. Kaya para tipid, depende lang na sa pagdala. No, yani. O syempre, ito ang male model adto ta sa iya. Kani, very Korean food, including the hairstyle. Bagay ba ni sa mga Pinoy? Kaya medyo may height ato ang model. What's your name? Ams. Medyo tangkad atong model sa mga di ba kay katangkaran kay mga halos Pinoy na lalaki 5'6", no? 5'7", pilay mong height. 5'8", hapit siya dito. Pero paano na? Okay lang ba na look sa mga dili kay tangkad? Medyo may laman, kay fit si Ams. So, paano kung dili same ang body type? Pasok ba gihapon eh? So, pag sa mga medyo mataba or medyo malaman-laman, sorry. So, pag siguro ang inner na lang nila is something dark para medyo hindi siya visible sa overall look, and then okay lang naman siya ma'am sa mga Pinoy kasi very classic and usong-uso pa rin. Simple lang ang look na ug ang colors dili kayo loud. Kaya lang yun i-mall, pwede i-tricycle, pwede i-jeep, no? Na look dili kay kanang tanggalon lang iyang jacket. Kay lisod pod, init kay ang Jensan. Unya mag-jacket. Diri naman kay Kim, medyo bold. Di pod bold, kay medyo pastel siya pero loud ang colors, colorful siya.
Kani, asa ni dapat suluton o paano na i-pull off nga outfit? So, bali ang inspiration jud ani kay Kim is something for office. Okay, Like, pwede. for example, karon medyo lamig jud karon kay tig-ulan diri sa Jensen. So, bagay siya na pwede siya pakitanggal doon, Kim. Coat. So, pwede siya na without coat, pero pag medyo malamigan na, pwede din siya isuot na ulit. Office look yun din, Yes, no? office look yun Oo, after office look, after work hours, kung dili ta mag-lockdown ulit, kung dili patupad ang stricto ng mga IATF protocols, pwede gihapon mo gawas na nakaani ang outfit, di ba Yani? Kani siya ng mga outfit, mo ba ning patok for this year, 2022? Yes, for 2022 kasi ang halos uso talaga ngayon is yung mga vintage type, Korean, ganyan, Yes. mga K-pop, something. Nandiyan na sa dalawa. Oo, Korean gyud. Ginagaya gyud nato, no? Korean look. Kaning mga nasa likod nato, unsa ni siya na okay. mga look sad? So, kani sila, bale, uso po siya ka ng mga heart evangelista na level sa mga tweed na Yes. textured ang iyahang tela. Tapos, pwede lang siya partneran og mga pang-inner na some mga turtleneck or any mga long sleeves. Korean, ano gihapon, no? Korean inspired gihapon. Ang ani manggod gipauso ni siya gyud Chanel. Yes. Problema, ang ani na Chanel, halos 500,000 ang presyo. Sa Shein na lang sa tao. Dito sa tao. Why not? Diba? Nga no di ay. Basta, mak-carry lang. Oo. So, kanina mga look, Sa kabila, tapos, uso yes. din yung mga coordinates, mga ganyan. Terno-terno, terno look. Daghan pug mga ani na ginamine, mine, no? Actually, magpamainta. Magpamay. Sige. Yani sa colors, paano nato mabagay? Kaya ako, morena si Kim, no? Usually, pag morena, dili gusto bold and bright colors. Pero okay lang ba di ay? Okay naman siya if i-ano lang dyan nato, mag-something lang ta na may ipatong ta na mga neutral colors na para dili kayo siya magsabog dyan diyahang and di kayo mag-pop ang susulod good para murag maano lang siya mabalance. Oh, si Angel kay medyo puti-on, mas dali mag-mix and match yung colors. Sa lalaki naman, medyo fair po si Ams. Paano ang colors na bagay sa lalaki? Sa lalaki. Sa lalaki mga good, mas okay na kung manamit sila less is more. So dapat minimalist lang jud and lalo sa mga moreno, bagay talaga sa kanila ang yung mga earth tone na mga like Oh, Ani, actually yes. I like your outfit, Ani. Bagay siya sa mga moreno. Tapos sa mga sa mga puti, kahit mabagay sa kanila. Oo. Uso ni na look is, lalo na sa Hollywood, monochrome, no? Yes. Kanang isa lang ka color, ang murag lahi-lahi lang shade, pero same color yun siya. Kim Kardashian ang nagpauso, ana, no? Yani, yani di lang usa ka stylist. Paano ni mo gina-style ang, let's say, fashion shows o na personal na gusto magpa-style sa imo? Unsa ba? According to the personality of the person or according sa iyang physique? Paano ba dapat ang styling? So first of all, ang una dyan ako gina-consider again kay ang body type. So para maano nila ba kung unsa jud ang mag-fit sa ilahan na outfit and para comfortable pud sila sa pagsuot. Oo, tama. Dili porket nakita nato sa K-drama na actress na gusto nato, unya kaya atong lawas, dili ato kapayat, di na lang pugso, no? Kaya kag outfits na bagay sa K-drama Korean, pero dili pwede sa Pinay kung medyo... So, dili jud siya tanan na uso kanang, for example, K-pop kung nakadepende gid siya sa lawas. Kasad, oy, no? Pero sometimes, nakadepende po sa pag-carry ni Yes, mo. sa Kung confidence carry sa lang. pagod na siya. Oo. So, bisag unsa pa, as long as confident ka, okay lang. Yani sa mga gusto maging stylist, ikaw paano ba ka nagsugod na stylist ka? So, bale, nag-start jud ko, pandemic times. Kay, makeup artist jud ko. Ako ang work. Tapos, balik atong pandemic, syempre na-stop ang mga sa gig industry. Tapos, syempre, ma-bored ka sa balay, di ba? Mag-YouTube. Syempre, makita niyo mga photoshoots sa mga
mga idol ako ng mga photographers like DJ Pascual, nag-vlog sila, makita nimo kung paano ilahang process sa ilahang setup, sa mga kita mo mga stylist. So ato murag na ano pud ko na karang na sinitawag na inspired ko sa ilaha kay nga na hawad ka nang ginabuhat. So, ang pagiging stylist in na ba sa Jensen? O kamusta ang kita sa pagiging stylist? Sa ako na side kay bali gina-package ko man siya na hair and makeup kasali with na styling. Yes. Okay. Tapos bali like blessed kay ko kay kahit ano siya pandemic karamdagan ko nag-ano kay puro halos ang mga debutants karon wala na kay siya nagapa-party. Like sa photoshoot na lang sila bumabawi. So ayun, medyo blessed din naman. Naswertehan po. So, ang pagiging stylist, additional income lang sa imuha. So, karing styling, since medyo bago siya diri sa Jensen na specific yun ka na stylist food ka, unsa imuhang dream na maabot pa as a stylist? So, ang pinaka dyan ako dream karon is syempre makaabot sa mga national or international levels and makapabihis sa mga artista. Lahi ang stylist and fashion designer Unsa ba ang difference nila yan? So bale ang fashion stylist murag bale siya ang magbuhat or mag-layout kung unsa na mga looks ang himuon. Tapos i-relay na niya sa designer kung unsa tong mga namitingan or kung unsa tong mga na-sketch nila daan. Tapos si designer na ang maghimo. Architect, si designer, interior designer, si stylist, no? Okay, yani kung nakay dream person na ma-style kinsa to? So, bali ako ang fashion fashion icon ako is si Audrey Hepburn. So, kung mga duol-duol lang na level, siguro si Ann Curtis. Ann Kaya mahilig po si Ann Curtis sa ganang mga Audrey Hepburn inspired. Ang fave po niya ang Chanel. Oo, no? Kung naapod kay idol na stylist, local, kinsa to? Wala pa man kay ko na Jud. Liz Uy. Kinsa pa ba? Gusto ni mo maging celebrity stylist? Yes. Manifest it. Yes. Let's manifest it. Kay mauna ang dream ni Yani. Kung gusto kay contact sa tuwang mga kabrigada, asa kanila pwede tawagan o i-reach? So, bale, may Facebook page po ako na Yani Styles sa Facebook and Hair and Makeup by Yani Diquito. Daghang salamat, Yani Diquito, sa tuwang models, Angel Ams and Kim. Thank you so much. Padayon mo sa pagiging fashionista. Basi naa sila yung mga Facebook pages na gusto ninyo i-follow mo o gusto niyo pasalamatan. Go, Facebook or Instagram. Just follow me on Instagram, Miss Jacinto Angel, and my Facebook account, Angel Claudia Jacinto. Okay, si Ams? Ambia P. Gumala on Facebook. Okay. Kim Besa. Okay. Dil Bartolaba po sa IG. Thank you so much sa inyo, Yani. Yung maimbitahan ka na mo diri ulit. Thank you mga kabrigada. Kinahanglan yun pag-abot sa fashion. Comfortable po ta, confident ta sa tuang mga sarili para makitaan dyan nato. Dito mo gawas ang kagwapo sa atong mga sanina. O wala na sa presyo. Kinahanglan lang. Carry nato atong mga outfit. Pwede rata mag-ukay. I-mix and match nato. Tanaw tag YouTube. O syempre, kung di yun makaya, pwede nato i-contact ato ang mga wardrobe stylist pareha ni Yani. Mga kabrigada, ato ang adwansad karon si Clarice na live sa border. Tanaw na to kung stricto na to mga checkpoints. Clarice! Sa kahataw nga morning! Diha sa inyo sa studio. Ani ko karon na live diri sa Apopong border checkpoint o makauban na ako si Technical Sergeant Rodrigo Dasilio. Kay mangutana ta unsa na ang kuan nila diri mando sa ilaha diri. Anyway, karong buntag medyo dili pa man kaayo nga na kadaghan jud ang kaagi, may pipila na ka mga bus, mga private vehicles, mga van, kadaghanan sa mga niagi dire mga motor. And katong niagi nakita nato nga alert level 3 na di ba nga ginaog diri sa Jensen, pero mangutana ta karon kung unsa bay mando ka sa National IATF kung ginaog na ba diri sa Jensen. Sir, good morning. Hey, good morning ma'am. So far ma'am, wala pa mga binaba na yung alert level 3 sa amin, wala pang advice. Maghintay lang kami ma'am kung ano talagang advice sa amin sa high headquarters.
Oo. Anyway, sir, nakita na ko diri na ay mga armored vehicle, 2 ka buo. Yes, ma'am. Ito, ma'am, order ito ng aming task force commander under the leadership of Colonel Galileo Goyena. So, nilagay ito sa aming checkpoint para anyway, everyday naman kami alert. So, kasi doon sa nangyayari sa North Cotabato, yung bombing incident doon, kaya nilagay dito sa amin yung 2 armored vehicle, ma'am. Today, sir, magbutang ba mag-checkpoint dire or patuloy lang ni karon? Patuloy pa rin ito. Hintay lang kami ng advice namin. Anyway, sa mga kabrigada nato nga mo biyahe karon, wala kaayoy stricto nga checkpoint dire kay hulat pa sila no og advisor, tama ba? Yes. And mag-amping lang pirmi kanunay mga kabrigada sa inyuhang pagbiyahe, maintain lang kita og minimum speed nato and para dili kita malayo kita sa mga aksidente. Balik na sa inyo hadiya sa studio. Dagang salamat! Surprise! Dagang salamat, Clarice Morales gikan dira sa ato ang border checkpoint. South Cotabato, Jensen yan eh. Oo, diri na eh. Di man tayo traffic dira. Alert level 3, stricto dapat, di ba? Pero meron kasi doon yung intra-zonal. Depende na daw sa sabot sa mga LGU. Sabot-sabot lang dito mga kabrigada. Amping syempre mga kabrigada. Dagang salamat, Clarice. Brigada News TV, kini ang Weather Alert. Mga kabrigada, mapanganurong panahon ang masinatian sa Jensen karong adlaw. Epekto kini sa shear line o cold front nga nakaapekto sa tibuok Mindanao. Ingon man sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte ug Bohol. Tungod niini ang maong mga lugar makasinati usab og katag-katag nga pag-ulan ug thunderstorms. Nagpahimangno usab ang pag-asa sa positibong o posibleng flash floods ug landslides sa higayong may kusog nga pag-ulan sa nahisgutang mga lugar. Ang ubang lugar sa nasod sama sa Luzon, Visayas ug nahibiling lugar sa nasod makasinati sa epekto sa northeast monsoon o bugnaw nga panahon hinungdan gihapon sa partly cloudy to cloudy skies with isolated rains o light rains. Ang temperatura anaa sa 19.7 hangtod 30.9 degrees Celsius. Kaning 19.7 diri ba ni sa Jensen? Oo, tugnaw na to ha. Sige. Mga kabrigada, ito na ang ating lagay ng kapalaran ngayong araw ng Lunes, January 17, 2022. Mga kabrigada, nasa kamay mo ang solusyon sa problema kaya huwag umasa sa iba. Gawin ang mabuti at tama para sa mga Aquarius yan ha. Sa mga Pisces naman, nating mga kabrigada, ito mga nagbe-birthday ng February 19 hanggang March 20, mag-focus ka sa iyong quality energies. Maakit ang opportunity na kailangan para sa planong business. At para sa mga katulad kong Aries, mga kabrigada, magiging present ka sa lahat ng good works pero kung kailangan magpahinga, gawin. Sa mga Taurus naman, maiiba ang iyong priority dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Magpakatatag ka para malampasan ito. Sa mga Gemini, magiging aware ka sa mga bogus at fake kaya makakaiwas ka sa kanilang perwisyong mga aktibidad. Sa mga Cancer, ang kalooban mo ang babago sa lahat ng events ng buhay. Magpapasalamat sa lahat ng helpful na tao. Leo, tigilan mo ang reklamo dahil ito ang magiging dahilan para mabad trip ka. Mawiwili ka sa pag-aalaga ng mga hayop. Virgo, i-enjoy mo ang pagkakataon sa piling ng mga mahal sa buhay. Pag-aralan ang mga desisyon. Sa mga Libra, masaya ka ngayon dahil pasalubong ng darating. Tatapusin mo ng maaga ang gawain dahil sa kanya. Scorpio, ang unity at kabuuan ng pagkatao ang magiging daan para matupad ang mga hangarin. Sagittarius, magkakaisa ang lahat ng dahil sa iyo. Ikaw ang magsisilbing giya sa pag-usad sa kabuhayan. Sa mga Capricorn naman nating kabrigada, sundin ang iyong kutob. Masayang karanasan ang darating sa iyo. Pasalamatan ng taong mabibigay sa iyo ng kabutihan. Isa pang pagkakataon na nakalaan para sa iyong love life. Yan ang lagay ng kapalaran natin today, mga kabrigada. Mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Narito na ang ating HOTD, Hugot of the Day. Ang ato ang Hugot of the Day. Okay raman mahigugma, basta di lang ikaw muabot ang point na ikaw na lang nahigugma. It's okay. Unrequited love. Yun ang English nun. Yes. Yes.
Bitaw no, dapat mga kabrigada, usbon daw na ako, okay raman mahigugma, pero dili po dapat moabot sa point na ikaw na lang nahigugma. Yung bang feeling na ipaglalaban mo ang isang relationship, mas maganda kung dalawa kayong lumalaban, hindi yung ikaw na lang. Yes. Ayoko na. Ang pinakasakit daw na love is unrequited love. Unrequited. Oo, wala na gina-reciprocate sa Wala ka, nag-give ka na lang, wala ka na na-receive. Ay, pero nagan kay ganit. Clarice? Laban lang ng laban. Oo, laban lang, Jud. Para sa mga anak, para sa mga love. Tinuod. Si Clarice, tanawon daw nato, ko naka-experience ng unrequited love. Cla! Yes! Kabrigadang Justin. Oh. So sa ako, kanang kung magdugma ay dapat kamugyod dalawa, magdugma ay dalawa kay mauna ang point sa inyong relationship to love each other. Pero para sa ako maabot man sa point nga na ay unrequited love, siguro katong love na to dili na ko sa iyahatag sa akong kaugalingon. So mao to ang ako kabrigadang dyan. Dali lang nang ingnon, Clarice. Madali lang yan sabihin, Clarice. Dali lang sabihin kay nakaka sa happy relationship. Pero kung nakaka sa relationship na dili, lisod na. Nako. Sige. Kamusta dyan sa may diversion road ka ngayon, di ba? Diversion road, oo. As of now, dili man kaayo. Init pag yun. Or wala man po kaayo yung ulan. Medyo tag-um lang. Pero ang mga sakyanan, daghan na kaayo. Gaina habang gahulat ko diri, no? Daghan, nagit kay mga satanas akong background. Medyo daghan og sakyan na nag-aagi. So, ano siya. Bukas na yung tulay dyan na nagko-connect sa Mabuhay at Apopong. Open na siya, hindi na siya yung one-way. Pero dito sa may kanto ng... one way. Kanto ng Mabuhay at saka yung galing ng diversion road, close. Sarado. Dapat maayos na ba? Paspas dapat na. Kaya ang traffic kaya musunod ka diya sa may subdivision, masayad akong sakyanan. Dapat sa gilid ka, Age. Sunod ka sa Isabela. Ay, sige na, Vivian. Iba rin. Pwede sa Vivian, pwede ka dito doon lang sa isa sa kanto. Meron doon parang detour lang. Thank you, Clarice. Live sa Diversion Road. Samtang, mga kabrigada, igawas na mga photos o videos na Pampa Good Vibes kay din sa Morning Hataw. Hataw punta sa Lingaw. Kini ang Hataw Anan. Hindi natapos. Bakit wala yung anan? Hataw lang. Ito na ang ating mga videos ngayong morning. Sa'kin mapupunin. Ay, sunod. Isagot si Jen. Isagot siya. Basta sa bed lang, ha? Ano siya. Sige, mga kabrigada, kung kumanay mga video diha na gusto i-share para ma-happy po ato mga kabrigada, i-send lang sa mga Facebook page. Pwede ninyo i-link lang sa MUA. Nga ng mga tatay na ginawa makabuhat na ba? Mga kalukuhan. Ang ginagawa ko pa lang sana ko yun, syempre kasi iningatan ko. Pag ginaganon ko ang mukha nyo, ginagawa ko siyang baboy. Cute. Sige, mga kabrigada, kamusta ang yung weekend? Nakasaman. Si Dil, unahin natin. Nag-share siya ang weekend natin. Gwapo din. Dapat mag-send na ito mga kabrigada. Kamusta ang weekend? Ay, ganda naman. Nagbisita ta sa Uri Gym sa Pulumulo. Kay lahi ang, diba? New Zealand feels. Tanawa. Moni ang Uri Gym sa Pulumulo. Kay outdoor siya. Tanawa. Siya noon. Wala ba ka adto? Wala po. Nice. Lalo na timingan na mo ng weather. Murag yung pang laing nasod. Sige. Saan yan? Tapos ka na, napon sila yung murag. Sa Polo. Pulumulo. Area dito sa may likod banda na kung gusto medyo Pinoy, Bali feels. Pwede mo gawas? Pwede. So, ang imuhang buffet, pwede ni mo dadon dito. Nice yun siya. Dagan kaayong picture. Uri Gym at sa Pulumulo.
Cap Alfredo ata tawag nito eh. Yun. Tara mga kabrigada, punta tayo dyan, no? Oo, pwede bisitahan ka ng weekend. Para... Or any day. Yes, Diba? pwede anytime. Kakasweldo nyo lang naman. Medyo layo-layo siya, diretso yun ka. Pero maganda naman ang daan. Oo, okay man. Cementado, so relax. Okay, wala kalami, ana, di ha, uy. Ang gwapo kayo mag-picture. Sige. Salamat. Yung sa akin, di ba, meron din. Baka gusto nyo ako. Ma'am Cha, nasali ba yung akin? Beb, patapos mo weekend. How's your weekend? Nagdavaw ako ng weekend eh, ng Saturday. Oy, ayan. Ayun talaga yung purpose ko, picture para may mapakita ako dito. Baka... Pero gwapo yung picture ha, electric fan. Ang bida. Oo, bida-bida. Kumain kami ng ramen, namili kami ng mga kung ano-ano. Hindi stricto masyado ang Davao. Tsaka kahapon, kaya ang electric nag-host fan. lang ako ng Ako, the picture ang electric fan. Sa mirror selfie kasi yun. Manumbag na. Sige. Mga kabrigada, subscribe na sa atong official channel sa YouTube. Maka-rewatch mo sa tanang mga programa nato dito, ang Brigada News TV Official. Subscribe na! Siyempre, ito ang mga kabrigada ng Gatanaw karon sa Facebook Live. I-greet nato sila. Og ha, mga kabrigada, kung gusto ninyo maging host, diri sa brigada, pwede mo mag-audition. Napunta yung mga pa-contest, talentadong driver, mga singer, og mga bata. Adto mo karong January 17, karon na. Kutob sa 21, alas 4 hangtod alas 6 sa hapon, mga kabrigada. Og January 22, Sabado, is 1 p.m. to 5 p.m. Ako, kung gusto ko talaga maging host, mag-audition talaga ako dito. Oo, why not? Oo. Kasi stepping stone na sa malay mo. Oo. Unsa edad ang pwede mag-audition? Meron yung 18 to 35 si host, tapos 18 to 55 yung mga driver. Ang bata, 8 to 12. Ganun. Jose Ramos, good morning. Dira sa Barangay Mabuhay, Jensan. Good morning, ang brothers and sisters in the Lord. Hindi siya nagbarangay Mabuhay. Mabuhay, Jensan. Sabi ko saan daw binabasa? Sabi ko Barangay Mabuhay. Pero sa mga taga-Barangay Mabuhay. Good morning. Naomi Cabe, hello. Uy, Ma'am Yoli, welcome back. Nakasinulog sila. O, taga-Bula eh. Sinulog. Musyagit. Gusto makamiss ang sinulog. No, ang mga pinsan ko sa Cebu, may sinulog doon. Pero, kani walay bias, mas gwapo atong sinulog song sa Jensan. Iba-iba Lahi pala. ang sinulog song sa Cebu. Ang Jensan mas makapukaw. Ako mga igagaw, kahit taga dirito sila, taga Bula, karon nag-migrate sila sa Cebu. Dito sila nagsinulog-sinulog kay, syempre, Bula kagikan. Mas lahi ang lahi ang feel sa Lami kayo nang mamiesta ka sa Bula, no? Kanang sa mga gawa sa balay na dyan sila mga sound system tanan. Dati, ang di na ako makalimtan tong sa Bula pa may nakapuyo, nawala niyang ati-atihan na naka-charcoal Festival yun. talaga Ang mga, na attire, no? Kung sa batawag gato sa ilaha. Nakaanag yun, tapos parade yun siya. Mas ma-remember pa na ako sa tinuod lang ang fiesta sa Bula kaysa city nga fiesta. Wala akong maalala sa Tuna Fest. Tinuod lang. Ang Bula, mas ginadayo. Mas gadayo yun, tanan, gaadto. What if sinulog na gawin natin sa official, no? Abritanan ang balay. Oo. Ang dami ko na nakainan dyan sa Bula na hindi ko naman makilala. Oo, tas lingaw dyan kayang fluvial parade ka na. Yes. Makasakay kang amphibian, makita-ani mo ang mga tao, gabirahanay, yung bulak na naa sa amphibian. Oo. Tas palagi kami pagpanghatag dito, kay nag-cover ta. Nagkuha ka? Oo, nagkuha ko. Pero asa na ba to? Ginabuhat po na sa mga naisakit, daghan po og mga storya sa Bula nga naka-recover sila because of their devotion kay Senior Santo Niño. Sige, pag ampo diya mga kabrigada na next year puhon, makabalik ta sa pwede normal na kanang celebration. mag-kiss pod sa puon. Kaya ako every year gaano gasayaw gimintas gapila mi kato ampuan gud ka sa Santo Niño na gamay. Katong para sa mga gusto mabuntis. Oo. Kaya Maong, sige lang, basi next year, lalo lang fully vaccinated na gyud tanan, pwede na ta magsinulog balik. Mga kabrigada, unsa man itong ginapang-agyan, kalisod man o kalipay, kami yung kauban Lunes, Santo Biyernes, adlaw-adlaw, tutok ra mo sa Morning Hataw. Kauban ang tibuok pwersa sa Brigada News TV nga dili magsawa maghatod sa inyong kalingawan, adlaw-adlaw. Ako si Justine Manansala. Daghang salamat sa inyong suporta mga kabrigada, dili mi mawadan og gana nga ipabot sa inyo ang mga importanteng balita ug muhatag sa inyo ha og serbisyo. Ako si Dil Pilapil Bartolaba, be proud of Jensan again. Barog Jensan ug kini ang Morning Hataw with Justin and Dil. Sa Morning Hataw